Muna pa may Mami question. Jo, okay. Hello, good afternoon po. Good afternoon po. Para po sa inyong lahat, each of you can answer. Kasi yung trailer shows parang yung family pa ni Monica, yung parents ni Monica, had the same travails. Yung nagkaroon ng second family, ganyan. Would you say, each of you also, that how you make decisions now is also affected by your family's story? Would you say history repeats itself in this teleserye and with your life also? Kayo dapat sumagot nun kasi hindi naman sila interesado sa buhay ko. Ano ba kayo? Pwede rin din. So, ang question po muna is about the teleserye or sa personal na po na? Sa teleserye. Sa teleserye po. Yung tungkol po kay Monica, ang aking character po doon, hindi naman ibig sabihin na inuulit ng history kung ano man nangyari sa past. Pero, lahat kasi ng mga nangyari sa ating nakaraan, yun yung nag-molde sa atin, yun yung nagbibigay ng personalidad sa atin. So kung nung bata pa lang tayo, meron tayong mga na-experience mga ganitong problema, so malamang paglaki natin, bit-bit natin, yun yung mga bubog natin sa buhay. Pero hindi naman necessary na kung ano nangyari sa magulang mo, o kung anong magulang mo, ganun na magiging ending mo, di ba? Kasi may kanya-kanya naman tayong journey sa buhay. Kailangan lang natin maging honest sa sarili natin kung anong tama at mali at kung anong gusto mong maging bilang mabuting tao, di ba? So kay Monica, parang nag-ano lang siya, parang siguro dahil naiwan siya at hindi niya alam kung anong dahilan, kung bakit ako, na normal na rason ng mga kababaihaw na iiwan na ba't nangyari sa akin to, bakit ako, pwedeng dahil nalulungkot na siya nag-self-pity, pwedeng iniisip niya karma. Karma siguro to dahil ng kasalanan ng magulang ko, napapasa sa akin. At nasa kanya yung kung tatanggapin ba niya, akuin pa niya, hindi, sige, kasalanan kasi nila to, kailangan kong pagsisihan, kailangan ko itong tiisin. Or, ay hindi, lalabanan ko to kasi iba ang buhay ko. Yun lang po. Pero naniniwala ka, Miss Angels, na ikaw ay nagbabayad sa mga yung karma, you believe in karma. Pag yung word na nagbabayad, but because that's very, very Filipino, ikaw ay nagbabayad sa kasalanan ng mga magulang mo? Ang karma ko kasi syempre, ibang religion ko talaga yan. And sa atin naman, bilang Christian tayo, naniniwala rin naman tayo na kung anong kasalanan ng mga magulang natin, nagpapatong-patong yan hanggang sa generation po natin. Pero, sa akin kasi, ang akin lang naman po, paniniwala ko, pantay naman ho ang Diyos, hindi naman yun siguro ipapasa sila kung kasalanan ng iba. Kasi, ganyan tayo kamahal. Ng Diyos. Hello po. Masyado na tayo kumaano dito. Malalim Yun na, naman no? yung sa akin. Lumalim. Oo. Miss Madge. Yung sa character ko naman po, yung kay Nicole, umiiwas siya na sana hindi siya matulad sa mami niya. Pero may mga pagkakataon na nagkakapareho. Pero yun nga, minsan talaga, depende rin sa'yo yan eh. Choice mo yan eh. Kung gugustuhin mo bang maulit yung nangyari sa dati at yung mangyayari sa'yo dito sa future. So yun. Yun naman sa karma, isipin nyo na lang laging good karma. Tama. JC, you wanna add? With Max naman, backstory ni Max kasi very lonely siya dahil yung family niya hindi niya talaga kasama. So, longing for love and hindi lang pala longing, looking for love. So, pagdating ng time na nai-in love siya, binibigay niya talaga yung lahat kasi nga lonely siya, wala siyang mapagbigyan ng kanyang pagmamahal kasi nga wala yung family niya. So, pag nagmahal si Max, todo-todo talaga and very serious. So, yun yung backstory ni Max. Pagdating sa karma,
think positive lang palagi, no? Para hindi... Negative. Oo, Di ba? para hindi naging negative, para nakaka-attract tayo ng magagandang bagay sa universe. Yeah. Mami Jo. Thank you. Thank you. Before Salamat we po. go to Flowell's next question, ano pangalan ng character ni Echo? Adrian. Adrian. Revilla. Si Adrian ba nag 3-month rule? Bago lumipat sa Kasunod po character niyan ni si Abangan mo. Bago sa character ni Madge, nag 3-month rule ba si Adrian? Sobrang Abangan. haba. Sobrang haba naman pala. Okay. Flowell, sino next? Pero teka muna, pagka-affair, di ba? Sabay nga eh. Ikaw naman. Wala pa yung Okay. Okay. 3 months, okay. pero matagal bago siya. Hindi ba ako yung nag 3-month rule? Diba, ako na lang. Okay. Rocky ba? Rocky? Yes, Okay, Rocky. from TV series Grace and Beats of Rocks. So may question pa ako kay Miss Maha at kay Miss Angel. Pakalain ko kay Miss Angel. Miss Angel, sa One More Try, di ba ikaw yung inihiraman ng asawa? Tapos dito, ikaw yung inagawa ng asawa. So, in real life and in front of the camera, alin yung mas mahirap at mas mahirap gampanan? Yung maagawan ka ng asawa, ikaw yung maagaw? Naguguluhan na ba kayo? Oo, nabasa ko nga sa internet kasi yung mga gumagawa ng mga memes, tama ba? Yes. Na parang, ba't ikaw, pag nanghirap ka ng asawa, ang galing-galing mo, tapos ngayon, damot-damot mo, di ba? So, oo nga, no, ang gulo ko nga naman, di ba? Pero, dahil na napag-usapan na ngayon, gusto ko lang magpasalamat sa, kung meron man dito na, na involved doon sa pagtitrend po. Ginagawa ganyan, kayo sa kay yung paggawa ng Iba. mga May memes memes. kayo. Maraming Bye, salamat bye. po. Nakita ko sa Instagram, sobrang nakakatuwa po. Salamat po. So, yung tanong po ay, anong mas mahirap? Nung nag-one more try kasi ako, sabi ko, kalokohan to. Kalokohan to. Hindi ko kayang i-arte to. Kami dalawa ni Zanjo, tag team kami doon sa, hindi po pwede to, hindi rin papayag yung lalaki na na Ipahiram. boyfriend mo, ipahiram, di ba? Pero pag nandoon ka kasi sa ganang situation, di ba parang, depende yun eh. Depende yun sa pangangailangan kung anong risk talaga. Dito naman sa legal wife, bilang ako ang legal na asawa, sa akin lang ang asawa ko. Mahal ko tong tao at pag na-realize ko naman na kaya kong tanggapin lahat ng pagkakasalanan niya, pagkakasala niya, pagkakasala ko, at kalimutan lahat ng yun. At hindi ko rin kayang mabuhay nang wala siya. Kahit ano pang sabihin ng lahat ng tao, papakinggan ko pa rin naman ang puso ko. Kahit sabihin nilang tanga ko, kasi sabihin nila na nagpapakamartir ka. Pero at the end of the day, kasi ikaw yung ikaw makikisama dun sa taong Correct. ganyan. Saka, ang pagmamahal talaga kailangan ipaglaban, di ba? So, serious Si Maha ba? naman. Thank you, Miss Angel. Ano po yun? Tapos kay Miss Maha, napaka-controversial yung character mo dito sa The Legal Wife. Ano po yung nag-ns sa'yo para tanggapin mo yung role na to? Maganda yung project po eh. Tsaka never pa ako nakagawa ng ganitong role, ganitong character. Tapos sabi ko nga parang feeling ko graduate na ako sa mga patwitams, mga ano. Gusto ko naman mag next level na ano ba yung mga characters na challenge ako. Kasi yun, sabi ko kanina sa interview ko, bilang isang artista, kailangan mong i-explore kung anong kaya mo talagang gawin pa sa pag-arte. So, yun, kahit na maganda kasi sa aming mga artista, meron kami mga roles, mga characters na ginagawa. At dun sa characters namin na yun, may mga natututunan kami. So, iyon. Yun. Actually, nagpapaka-humble lang yung si Maha. Si Maha, ilang best actress na nakuha niya. Yes! Hindi ko na yung Best kilahan actress, kung ano ah. sinasabi niya mga patwitams, ganyan. Pero si Maha, isa sa mga respetado at alam nating lahat na magaling umarte at mahal na mahal yung craft niya. At Tapos- napakagaling niya dito sa The Legal Wife. Tapos pilot episode pa lang abangan nyo kasi naghuhubad na si Maha. Wow! Kasi naman sa hubad direct! Totoo naman Hindi naman hubad. TV, baka magulat sila hubad. Hindi Pero naman. nakikipaglaplapan na siya. Grabe naman! The word direct! Totoo, anong word doon? Gusto ko tuloy ikwento yung ano. Pwede bang kiss lang muna? Gusto ko tuloy ikwento yung first scene na Chelsea. Wag na nga. Pero grabe Abangan ang, nyo na lang. grabe ang casting niya dito, ha? Henry, Nico, grabe ang casting ng The Legal Wife. Angel, Maha, JC, Echo, tapos may Christopher De Leon. Pa, sino pa, Ange? Si Rio Locsin po. Rio Locsin. Joem Christopher Bascon. Dylan, Joan Bascon, Aaron Aaron Villena. Magaling. Very nice. Flowers, Mark next. Hill po. Rocky.
Okay ka na? Thank you. Okay. Okay naman po ba yung Sana sagot? okay naman yung mga sagot namin. Okay naman. Pag di ninitindihan, pwede pa kayo magtanong ulit. Okay Ang naman. hindi I-tweet nyo na lang po kami. Ang hindi namin maintindihan, yung sampalan, ilang takes yun? At ang sakit, masakit yun, Ano ha? lang sumagot? In fairness naman, kasi bago namin i-take yun, sabi sa amin ng Direk Rory, gusto ko ibigay nyo na lahat. Okay. Ibigay nyo na para sa isang take lang. Okay. Kasi pares kayo mahihirapan kung hindi nyo bigay. So in fairness, sa amin naman dalawa, binigay naman namin. So isa lang. Isang Malupit. Oo, Isang malupit. isang malupit, pero alam mong may paglalambing pa rin yun after. Correct. Professionalism, di ba? Na very nice. O si Angel, may Saka, sabihin? hindi, parang, di ba, maganda kasi pag yung sa umpisa, binigay mo na lahat-lahat para yung emosyon namin nandun na pares kaming mataas. Oo. Kasi mahirap pag yung pares kaming nangangapa. Is this your first time to work together? Kayong Mm-mm. lahat? So how was Kaming it? lahat po. Nagkaroon ba ng konting ilangan ba? O simula pa lang, gel na kaagad? Parang wala namang... Well, hindi naman siguro ilangan, pero sa lahat naman ng bagong sinisimulan, di ba? Siguro GC, sa oo. kanilang dalawa, malamang. Pero sa lahat naman, di ba na sinisimulang project, or pag may bago kang kasama, medyo nagpapakiramdaman pa kayo Yes. kung paano ba tong taong to, kung Oo. antukin ba to, kung chumichika ba to pag o pag nasa eksena, or pag nag-motivate ba, kailangan in character siya. So for lahat naman kami may saltek. So kami, nag-gel kaming lahat. Masaya, napakasaya ng set ng The Legal Wife. Kala mo nga hindi drama yung ginagawa eh. And siguro isa na rin yun sa mga blessing namin dahil nabigyan kami ng, hindi lang yung cast eh, yung production, yung staff, The whole technical, team. the whole team, talaga Yeah. lahat ang bubuo ng The Legal Wife. Sobrang mababait talaga sila at masarap kasama. Ito, I wanna ask yung kay JC sa kay Maha. Paano yon? Kasi Maha kanina, in-interview ko si JC, ang sabi niya, isa sa mga naging kakomportablehan niya agad niya is ikaw. Lagi kami magkasama eh. So no choice si Kasi JC. wala ko ibang kasama sa taping eh. Kasi kami ni Angel, nakakaisang eksena pa lang. Okay. So, si Maha palagi yung kasama ko. So how was it, yung scene na yun, na kinakwento sa akin ni Henry kanina? Yung unang eksena, pilot pa lang daw. Parang ang hirap gumawa ng ganong klaseng eksena na pinakauna, tapos malalaman mo, parang yung gusto mo pala na babae, parang yun yung makaka-eksena mo. Kasi, syempre, hindi ko naman tinatago din to sa kanya eh. Di ba? Parang, hindi, alam naman ng lahat eh, na, di ba, naging crush ko naman talaga si Ma. So, ano yun eh, very... May mga pasabog ka din. Nalalaman. Anong year yan, Lagot JC? ka, JC. Hindi, alam ng lahat yon nung lumipat ako, di ba? So, hindi ko naman dinedeny yun naging honest naman ako doon. So, syempre, para sa akin, yung adjustment nun, na syempre, kinakabahan ka, parang dream come true to. May parang kaba, may ganon. kilig, no? Oo. Halo-halo. Parang, pero at the end of the day, syempre, artista ka, aktor ka, kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin, kailangan mong tapusin. Pero, syempre, ako, masaya dahil pagkatapos mo ng taping, nakangiti ka. Diba? Happy ka eh. Oo, nakangiti ka. Pero hindi. Alam mo, patay ka talaga. Hindi niya Punta ka na ng next taping, ha? Hindi, pero ngayon, very comfortable na ako kasi mababait silang lahat. Very inspiring sila panoorin magtrabaho. Siyempre, itong mga kasama ko, mga award-winning, di ba? Best actor, Wow best naman na si actress. JC. Diba? So, Nilibre ka namin. nagiging inspiration sila sa akin na alam mo dapat na kung saan ka lulugar, alam mo kung sino yung mga titingalaan mo, kung sino yung mga rerespetuhin mo talaga na tao. So, sila yon. So, masarap magtrabaho, lalong-lalo na pag sila yung kasama kasi alam mong lahat sila magagaling, alam mong lahat sila mga performer talaga. So, wala. Makikipagsabayan ka Kailangan talaga. mong makipagsabayan and Yeah. very thankful ako sa kanila kasi lahat sila talaga naging mabait sa akin at lahat sila naging suportado, di ba? So, very happy ako. Maha, we wanna hear you. Ano po ulit? Yung first... Nawala kasi ako sa pasabog ni JC. I know eh. Yung scene yun na unang ginawa, wala bang awkward moment? Was it comfortable agad? Siyempre hindi. Kasi yung first taping namin yon, tapos first na magkaka-eksena kami ni JC, tapos sobrang ang intimate na nung eksena. Na kailangan
nasa bed na kami, ganun kaagad, wala man lang, sabi ko nga kay Direk Rory, sabi ko nga, may ganun eh. Kailangan ng, syempre, di ba, sa lahat naman, kailangan ng warm up. Yes. Ha? Sa atin wala. Walang warm up yung sa amin eh. Diretso Sabak take, agad sige, eh. take. Oo eh. Ayun na. Sinabi na ni JC eh. Ayun. Kasi sa mga dapat abangan sa shows Isa namin. kasi yun, Kasi eh. namin, nahihirapan kami actually na magkwento ngayon sa inyo kasi maraming hindi pwedeng sabihin. Maraming Right. pasabog. Kasi yung treatment niyo dito sa The Legal Wife, kung napapansin niyo parang pelikula, di ba? Oo. So, hirap na hirap kami na hindi sabihin sa inyo kasi excited kami sa kwento talaga eh. At syempre, nararamdaman na namin yung characters namin. Hindi po namin pwedeng sabihin kasi yun sa mga dapat yung abangan sa teleserye talaga. Pero, I Sa pilot, guarantee, huwag assure yung, nyo huwag na. yung i-miss yung pilot. Kasi, Yun nga, kasi lahat nga- ng mga, parang sila lang ang nagkakaintindihan dyan na malalaman nyo talaga. So, Maintindihan. ini-emphasize nila na we really have to watch the pilot episode. January 27. Flowell? Hi, good afternoon. I'm Jude Cardalapa. Good afternoon. Hello. My question goes to Sir Henry. Kasi halos lahat naman ng mga films that would tackle about the wife, the other woman, medyo balance yung pagpe-present ng characters. Napapansin ko yung ibang pelikula pag may fourth character, like picking up from the character of Max ni JC. How sure and how, can you guarantee na hindi lalaylay yung character niya as the story goes? Actually, syempre ina-assure ko kayo bilang ako ang creative head, na hindi lalayla yung character niya. Kasi, sabi nga namin, marami kami hindi masabi kasi para mas simple lang, kaya abangan niyo yung pilot. Kasi maiintindihan niyo yung importance ng character ni Max na isip niya, hindi siya pwede talaga mawala dun sa kwento ng apat. Because somehow, may relationship sila apat na hindi po pwede kung sabihin ngayon. Ang sabihin, na crucial sa kwento. So, yun talaga. Kasi naiintindihan ko yung sinasabi mo, sa dami na nagdaang mga pelikula, it's always the husband, the wife, and the other woman. Rarely, you will see a fourth Right. na parang pang-quadrangle or ano. But this time, I think yun yung isa sa nagpabago. And actually, pag napanood nyo, parang, o dahil ba, hindi lang ako sanay na si JC nasa ABS-CBN, pero yung mapapaganyan ka talaga sa kanya. I mean, hindi ko sinasabi na dahil bading ako, at crush ko siya or something, hindi. Parang fresh siya At saka yung parang, wow, nag-iba yung buong dynamics ng kwento dito sa film. Okay. Jude, salamat ha. Next. Good afternoon po. Gracie po. It's me, Gracie.vlogs. Tayo ka, Gracie, para makita nila. Ay, tayo ba ulit? Ay, tayo pala. May question po ako direct. Tanong ko lang po, yung pong bang title na The Legal Wife, was it intended to be parang mag-center mismo dun sa talagang legal wife? Or meron pa pong iba pang tinatakal yung series aside from yung Sabi family ko or... siguro, Miko, can I tell this? Yun na. Hindi. The original, the first title. Opo, Hindi, para and- lang, kasi nataon lang kasi na ang mga teleserye na ginagawa ng ABS-CBN, kadalasan di ba kanta at ganyan. Actually, ang original title nito, Hanggang Kailan Kita Mamahalin. Because every characters is asking that question. Hanggang kailan kita mamahalin? And then because it's ano rin naman, nung nag-isip kami, ano yung pinaka-may catch na na title? And it's The Legal Wife. And you'll be shocked because I cannot reveal right now because we're just in the pilot episode. Pero dapat yung tanongin, bakit Legal Wife ang title nito? And that you have to see for this series. Thank you for the I have question with JC. This is your pinaka-first project with ABS-CBN, tapos prime time pa. How was the experience and how was this experience working with Miss Angel Oxina and Maha Salman? Since medyo sobrang heavy drama talaga yung gaganapan. Like I said kanina,
very, very grateful and thankful talaga ako na napasama ako dito. Malaking bagay para sa akin makasama tong mga magagaling na actor, magagaling na writers, directors. Hindi ko talaga ma-explain kung paano talaga yung nararamdaman ko kasi hindi ko alam kung kakabahan ka ba o ninervyusin ba ako dahil itong mga to yung mga kasama ko. Pero pag pinag-isipan mo talaga yung sa positive side niya, malaking tulong to para sa akin kasi nag-open siya ng malaking window for me to learn. Tapos na parang mag-grow as an actor kasi syempre itong mga kasama ko nga magagaling talaga. So wishful thinking, madamay nila ako, mahatak nila ako gumaling din sana. So yan po. Ako very grateful. As in, wala akong masabi. Kaya nga, parang pag sila yung mga ka-eksena ko, para lang din ako nanonood. Parang masaya-saya ako. Parang ganun. Thank you. Last po. Kay Miss Angel po. This is your parang second na kasunod after ng Immortal. Ito yung kasunod mo na project. Was it your decision na parang medyo matagalan yung kasunod na project? Or talagang yun lang yung kasunod na, or pinipili mo ba yung project na mapupunta sa? Well, hindi lang naman ako yung, syempre nagde-decide. May mga boss po tayo, kataas-taasan. Hello po. Ayan. Nandiyan po sila sa taas. Ay, saan ba? Sa baba? Sa taas sila. Yun po. Pero yung time kasi na yun, after Immortal and In the Name of Love, sabay ko kasi ginawa. So, sabi ko na, as much as possible, ayoko ko sana magsabay ng pelikula at saka ng teleserye kasi ang mahirap po talaga, bukod sa nakakapagod po siya, nakakabaliw yung gigising kasi ako today. Yung parang ganun po. Pero bilang isang artista, totoo, namimili ko talaga ako ng project kasi syempre hindi naman lahat na maniniwala ka dun sa proyekto, di ba? So nung pinresent nila sa akin to, I think nakapag-present sila ng 2 kwento ba? I think more than. More than yata ganun. Na may mga okay ako. Tapos, pag pinresent nila sa taas, babarilin. So, natagalan din na natagalan. Until finally, pinresent nila sa akin tong kwento na honestly, nagdalawang isip din ako kasi sabi ko, baka another mistress story. Saka, baka kasi hindi ako, yung pagkatao ko, baka hindi ako maniwala dun sa napakamartir na babae, ganyan. So, nung in-explain nila sa akin, parang nasa-challenge ako, parang, sige, ito yung mga tipong storya na gusto kong gampanan. And, nung sinabi nga nila sa akin, si Direk Rory, si Direk Dado, and yung team na nag-handle sa akin dito, tiwala naman ako sa kanila na gumagawa talaga sila ng magandang project. So, ayun. Pero yung last na project ko po is Immortal. Tapos pelikula na po yung lahat. So, ito po yung pinaka-comeback ko po. Gracie, salamat. Alam mo, for some weird reason, yung mga viewers, they love catfights. They love yung mga, yung eksenang pambababae, panlalalaki, mga ganito ba yung mga expect namin, Henry, sa The Legal Wife? Of course, i-expect nyo yan, but more than that. Okay. Marami pa. Sabi ko nga, intricate relationships ng nilang apat at ng kanilang mga pamilya. Mm-hmm. So, tama yung sabi ng di ba sa trailer nakita niyo na bakit ako nagbabayad ng kasalanan ng yes. Kasi lahat sila kanina may nagtanong ng about the karma or the nagbabayad somehow. Dito baligtad. Kasi walang kasalanan sila pero somehow because of the background and the backstory nila somehow affects their present story. Right. Maha, Angel, ang powerful nung scene na nagda-drive ka, Ange, tapos parang kinalabog ni Echo yung kotse mo. Ang powerful nung scene na yon na parang doon yun ang nag-capture sa akin more than the sampalan eh. Yung realization na nahuli ni, parang nakita ni Angel si Echo. Yun lang. Share to the city. Akala ko may follow-up question. Actually, Angie, itong show na ginagawa naman natin, hindi naman siya ganun ka-heavy. Honestly, mas siguro totoo lang. Kung anong totoong realistic emosyon, lang talaga. kung anong totoong nangyayari, yun yung binibigay na sa amin. Ang bilin kasi sa amin ni Direk Rory, bawal OA. Bawal yung mga ganun iyak dito. So yung kung anong normal lang, kung anong normal na nangyayari.
Shinare ko lang kasi parang sharing in the city. RPN 9. Last na, okay. Sa last two. Hi, Florencio from Mana to Life. First, kay Direk. So, Direk, sa tingin mo, how would the legal wife stand out? Yun nga, sa lahat ng mga The Wives, Other Woman, series, movies, by banking on, magbabank ba kayo on sa physikalan na encounter? Magbabank ba kayo sa mga unforgettable, quotable quotes? O yung yung mga daring scenes, ganun? Ako more than the quotable quotes and more than the mga sampalan at mga ganyan. I think yung may impart kami sa mga viewers namin, especially to the women and the men who undergoes through this relationship. Yes, we are here to entertain at expect nyo na napakahuhusay talaga nitong mga artista na to. Expect nyo na yan. Expected na yan from them. At hindi na natin tatanungin yan eh. But yung kwento na ako bilang siguro kapatid, may matututunan ako dito. Bilang kayo, bilang asawa, ang dream namin dito sa creative at sa production na sa pagka pinanood nila yung Legal Wife, yung mga asawa, itatabi nila yung asawa at mga anak nila na panoorin natin to kasi kwento natin ito. So more than really the sampalan at the ganyan, of course that's flavor, but really our heart really is to impart something that the audience will learn and would love to watch this, because this is not just the story of this magagaling na mga artista, but this is our story. Yun lang po. And for the question for the three naman, ito, bilang sa mga characters nyo, whether good or bad, paano i-describe na bakit dapat namin kayo mahalin sa character nyo? JC ka muna. Bilang si Max, magugustuhan nila yung character dahil lahat ng tao sa mundo, I'm sure, nakaramdam na ng pag-ibig, yung talagang pag-ibig na ibibigay mo na walang hinihinging kapalit, at pag-ibig na hindi mo pinipilit sa sarili mo, yung talagang nararamdaman mong mahal mo talaga yung tao. So, bilang si Max talaga very very generous. Okay. Salamat. Okay. Eto, meron tayong question dito mula kay Liza from Buzz ng Bayan. Minsan lang 'to magtanong, ha? Kasi Madge, nahihiya si Mikey magtanong sa iyo. Kasi naka-braces daw siya, masabi lang. Kayo kung Meron pa? Meron pa pala. Okay, go. Sa MJ, sagutin lang kasi Okay. lang. Okay. If you don't mind. Ay, nako. Ay, sige, yung sa akin, simple lang. Iba't ibang klase naman yung pag-ibig. Meron yung hindi tatanggapin, hindi ka mamahalin. Pero meron yung magmamahal pa rin sa'yo sa kahit anong nagawa mo sa buhay. Aray, ha? Ang sa akin. Real life yata. Nicole. Kung naman din ako makulit. Yung sa akin naman po, wala naman po kasi... Na-pressure si Angel. Isip ko kasi, ang hirap kasi sabihin na ganito yung character at mamahalin nyo, di ba? Wala naman hindi ko masasabi, mas kayo yung makakasagot, honestly. Pero, yung sa akin lang, bilang si Monica, wala naman hong immune sa pag-ibig. Sinabi ko naman ho yung kanina. At lahat tayo nagmahal, nasaktan, at kailangan bumangon. Kasi kailangan ipagpatuloy yung buhay. So, ganun lang naman ho yung nakikita ko kay Monica na na-impress talaga ako sa character niya. Kasi mabangon ako kahit anong mangyari. Yun po. Thank you. Oo, tama. Saka mapagmahal, grabing pahalagahan ng character ng Monica, yung pamilya. I think that's what you would admire. As most of us. Kaya sabi ko, relatable siya eh. Kasi as most of us, kung meron tayong tatanungin lagi, pwede naman talagang, of course meron tayong yung mga sarili na, ano ba pakialam ko sa pamilya? But hindi eh. Halos lahat tayo. Gagastusin na lang natin yung para sa sarili natin, ibibigay pa natin sa pamilya.
ganun tayo magpahalagayin. So, yung character ni Monica, ganun. Ganun siya. Okay. Mikey? Inuubo daw si Mikey. Baka plema ang lumabas. Eto na lang, si Liza na lang may question siya. Pag napanood namin yung teleserye, meron ba kaming kakampihan? Team Nicole or Team Monica? May ganyan daw. Meron ba daw kakampihan Team Nicole or Team Monica? May ganun na Siguro si kaagad? MJ magiging Team Nicole. Bakit? Makaka-relate kayo sa akin. Grabe ka naman! Ay, hindi naman ako mag-a-agree dyan. Team Monica naman. Ayun! Iba naman. Hindi, pero So, di ba yun. pero sa totoong buhay may mga Kami lang naman ho, ay hindi po kami nag-aaway. Huwag niyo po kami pag-away. Okay po kami dito, masaya po ang set namin. Pero siguro ang ibig sabihin lang, may ibang makaka-relate kay Nicole, may Yes. ibang makaka-relate Kasi kay... yun po yung ginagawa natin dito. Bibigay po tayo ng magandang kwento base sa totoong nangyayari sa buhay. So, Correct. may mga ibang parehong experience sa pinagdadaanan ni Nicole. Meron din kay Monica, meron kay Max, Actually. meron kay Adrian, meron din sa mga magulang, sa mga kaibigan, sa mga kapatid, sa mga naging parte ng buhay nila. I'm sure meron dun. Ay, ako yun ah. Parang Right. nangyari sa akin yan ah. Saka nangyayari sa akin yan ngayon. Very relatable. Kasi ang dali pag-ibig eh, no? Okay. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtanong. Thank you so much. Palakpakan naman natin ang cast ng The Legal Wife.